Higit 50 ang nabiktima ng bagong rentangay modus. Ang suspect magre-renta ng kamera saka ito tatangayin at ibebenta ng buy one take one. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Exclusive. Bitbit ang mga dokumento at ebidensya, humingi ng tulong sa News 5 ang grupo ng mga kabataang ito. Mga nagpaparenta raw sila ng kamera na click na yung pang selfie at picture ng mga millennial at Gen Z. Ang problema, ang mga pinarenta nilang kamera tuluyang tinangay. Isa sa mga nabiktima ng bagong rentangay modus na ito, ang 4th year nursing student na si Jocelyn. Yung una, medyo sketchy kasi wala po siyang profile picture. But then when I asked her to send the requirements such as to valid IDs, billing statement, and along with her relatives info, she was able to send it naman po. Kaya yung instinct ko na baka scammer to ganun, nawala po. Nagsimula lang daw magduda sina Jocelyn nang humingi ng extension ng kliyente niya. Pero nang makuha uli ang pinarkilang unit, And it turned out na yung kamerang binalik niya sa amin is from another camera rental shop. So, when I confronted her, she told us na yung camera namin nasa Baguio na. bukod kay Jocelyn, nadali rin ng parehong modus si Abdul Wahid. Tinangay rin ang pinarentahan niyang kamera na nagkakahalaga ng 45,000 pesos. Ang masaklap, hindi lang pala silang dalawa ang nabiktima ng iisang kawatan. Sa loob lang ng halos 2 buwan, aabot na sa hanggang 50 ang nabiktima ng iisang sospek. Ang market value ng mga natangay na kamera nasa mahigit 2 milyong piso na. Nakausap ng News 5 ang itinuturong nasa likod ng rentangay modus. Umamin siya sa amin at ikinuwento pa nga ang modus niya. Nag-rent po ako sa isa, tapos binibenta ko nga po. Then mag-rent po ako sa isa, yun po yung ire-return ko, na pag-switch lang po. Madali raw niyang nabibenta ang mga nirentahang kamera dahil halos buy one take one na raw niya ito kung i-alok online. Kumbaga halos pamigay na po, like half the price ng SRP para po mga benta po agad. Nagsampa na ng reklamong estafa at theft ang mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.